Give me the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Just gotta get through, I just gotta get through. 'Cause I'm never taking off. So what's up guys, for today's video nga pala mga idol no. So mayroon din natapos na isang unit no. So medyo natagal-tagal din to kasi yung nakarang buwan pa to no. So hindi natin na tapos kaagad kasi busy tayo, tsaka yung pag ano ng Holy Week no. So hindi tayo nakapag tuloy-tuloy ng paggawa no. So yan, naka 50mm bali chamber siya no. Tapos malaki ang butin kasi ito yung request ng nagpagawa no. So bolt action siya. Yan. Dito itong galagay ng bala no. So yung mga nakaraan na gawa natin ng ganitong design, slide barrel siya no. Pero ito siya bolt action. So ganito na yung mga gawin natin ngayon no, na bagong design natin o bagong gawa natin na ganito na bolt action na siya para mas maganda siya, di ba? Yan. So meron siyang rear sight no, tsaka front sight dito. So may scope pero hindi to kasali ang scope no, kasi siya na daw bibili ng scope. So gilagay ko lang tong scope para makuha ko yung alignment dito ng railing para mag ano talaga siya, tuwid ba, tuwid yung paglagay natin sa railings no, sa scope. So yung ano niya, unit lang talaga, ito lang mismo. So yan. So shoutout pala kay may-ari nito, si Boss Gian Tapar no, Tapar. So from Iloilo no, so taga Iloilo siya. Ito yung may-ari niya. So bossing, ito yung pinagawa mo no. So maraming salamat sa tiwala no. At shoutout din kay kay John Raven Bakirin no, o si Robert Gabole at Lance Balasi no. So shoutout sa inyo mga idol no. So nagpa-shoutout to sila no. Naganap sa atin, nag-PM at nagpagawa dito siya at gusto niya i-shoutout daw. Sabi niya pa-shoutout sa next video. So ito, shoutout sa inyo idol, John Raven, Robert and Lance Balisi. So maraming salamat sa inyo no, sa pagsubaybay nyo sa ating mga laruan at sa pagtiwala niya. So yan, papadala natin to kay Boss G no. So naka 20mm to siya no, na railing 20mm ang railing chat at taka bolt action siya. So as usual, ganun pa rin na yung trigger nasa loob pag nagwiwik. Ito lang boss, tanggalin mo itong tatlong tornilyo no, tapos hilain mo na ito dandahan pa ganyan. So nandun na, makita mo na yung housing ng cricket. So palitan mo na kung magwiwik. So yan, yung style na gusto niya dito, yung pag ganun daw, slanting. So ginawa natin kasi mas magagandahan siya tignan yung nakaganon kumpara daw dun sa straight lang no. So yun no. So mga nagtatanong pala sa mga unit ko na ginagawa kung anong scope yung kinakabit natin. So yung kinakabit ko talaga na scope sa mga unit ko, ganito yan, Bushnell, minsan yung rifle scope. Pero ganito siya kalaki rin. Same lang yan sila. 3x9. Ito. 3x9x40 no. So goods na to siya sa mga tuigan lang na ganito. So ganito. Yung mga iba yung nakakabit sa ginagawa ko na tulad ng mga BSA. Yung mismo yun ng request ng nagpagawa no. So o minsan yung silang bumibili ng scope
ng BSA, ganon. Gusto nila mas malaki, so mas mahaba yung BSA, nasa ganyan kahaba siya. Lalo na pag nilagay natin yung sunshade niya, mas mahaba siya. So, yun lang. Pero ano kasi, pag ganito lang yung kabitan mo na tuigan, so goods na itong ganito. Yung iba nga, mas maliit dito, yung ano lang, 2x20 ata, yung maliit, yung parang ganito lang siya kalaki. O mas maliit pa dito nga eh. Pero hindi ako masasanay doon kasi parang naduduling ako pag yun ang nilagay ko. Kaya ganito ang nilagay ko, no. Kasi tuigan lang, may limitasyon lang ang lakas nito ng ating tuigan, no. So sayang lang din ang kapasidad yung lagay natin na scope na malaki kung hindi rin naman kaya ng ating laruan, no. So hindi kasi ito sila magkapareho ng lakas ng airgun na PCP. Lalo na yung PCP, mas malakas yun. So ito siya, nasa katamtaman ng lakas niya. So pero goods na rin kasi kaya din naman niya mga 25 to 30 meters, no, na masisiro pa rin natin siya sa ganung kalayo. So hindi ko nasubukan sa mga 40 ganun pataas. So usually yun lang talaga ang ginaset ko, no, nasa 25 na 20 para yung usually yung layo ng target natin ba yung distansya. So kadalasan nasa ganun lang naman. So ito, goods na. So ito ang ma-recommend ko, no, sa mga lalo na sa mga baguhan na gumagawa. Ganitong scope, okay na. Maganda na rin, matibay na rin dito siya. Tsaka hindi siya masyadong malaki. Kasi pag ganitong unit natin ginagawa, may kabigatan talaga, no, kasi wood stock. Tapos itong body chamber natin 50 mm mabigat. Lalo na pag ganito ang tangki na ilagay natin. Ito kasing house cover. So mabigat din, no. So sa ganito, i-fix ko na yung ano diyan, housing niya. Yan. Hindi siya matanggal kasi naka-fix siya doon sa male adapter, no, sa may check valve. Pero pwede rin tanggalin pag tinanggal. Kasi pag magpalit tayo ng denatured, yung butane, iikutin lang natin, no, kasi meron siyang gano'n, no. Yun. Iikot lang natin para madali siyang tanggalin. Hindi natin magtatanggal-tanggal dito. Hindi na kailangan natin tanggalin tapos ilagay ganyan-ganyan. Hindi na. So sa paglagay naman balik, kailangan natin silipin dito, no. Ito siya nakalagay. Meron siya ditong daanan din sa loob para pag ganyan siya i-sentro natin siya. Tapos silipin lang natin diyan sa gitna na makapasok siya sa yung tawag ito, karayom, no. So yan, pag napasok na, i-push lang natin siya pababa. Ganyan, no. Tapos ikutin natin. Yan. Hindi na yun matanggal, no. So mas madali siya tanggalin. Mas madali siya ibalik. So next na gawin natin sa mga pang 40 mm na body chamber, yung sa mga nakabaon na chamber. So yun ang gagawin natin, no, para hindi na sila mahirapan magtanggal, maganon-ganon, magtanggal dito. Kasi may mga insidente na pagtanggal nila dito, hindi nahawakan yung gas tank ito, nahuhulog, napuputol yung dulo. So ito, hindi na talaga to mahuhulog kasi ganun lang naman gawin nila. Ayan, ganyan lang. Tapos tanggal, balik, silipin sa ilalim, kung nakasintro sa karayom, tapos ikot. Yan lang. So meron tayong order ng paggawa, pero hindi ko pa magawa kasi yung kahoy na ano natin is bagong ano pa. Tawag ito, bagong cut ba? Tawag sa amin yung bagong sinso ba, no? Bago pa siyang na chinso. So hindi pa natin pwede yun i-cut kasi ang tendency nun, pag i-cut natin yun, i-forma natin wood stock, tapos pagkanal natin, kahit sa pag-cut lang natin ganun, magbe-bend yun kasi ano pa siya, buhay pa yung kahoy ba? Kahoy, hindi pa siya tuyo, so magbe-bend yun siya
So madadamage, hindi na natin kaya yan. Once na mag-bend yung wood stock na naporma natin tulad nito, magbe-bend siya banda dito or dito, pag ganun siya, wala na. Damage sa talaga yun, no? So, kailangan natin patuyuin yun. So, kasi yung nabili natin kahoy, ano lang, bago pa na cut kasi walang old na stock doon, no? So, yun, yung mga nagpagawa sa akin na naka-wood stock. So, bali, meron tayong 3, no? Nagpagawa. So, pasensya mo na kayo mga idol, boss, mga bossing, kasi di ko talaga pwedeng gawin yun kasi pag ginawa ko yun tapos nagka-damage, wala, alpak. So, backjob tayo. So, mas lalong matagalan tayo, kaya pinatuyo ko lang para madali siyang matuyo, no? Binilad ko lang sa init, tapos nilagyan ko ng, pinatungan ko lang para hindi siya mag-bend, para straight siya. Tapos pag natuyo yun, by siguro mga next week, so pwede natin yun cut. Ito, matagal na kasi ito. Matagal na tong order ni Bossing, no? So, parang magto-3 linggo na ata eh. O malapit na mag-1 buwan na ata. Kasi hindi natin tuloy-tuloy sa paggawa, no? Hindi natin natuloy yung mga paggawa natin ito. So, yun na, sinasabi ko, linggo lang yung may time ko sa paggawa. Kaya, ayun, medyo natagalan talaga, no? So, ayan. Ayan. Dito tayo maglalagay ng bala. Mismo sa barrel, no? So, papasok yun siya dito. So, paglagay natin ng bala, ganyan lang. Tapos, papasok yun siya dito. Ayan lang. So, yan lang muna sa ngayon mga idol. At huwag kalimutan mag-subscribe, no? At pakiclick sa notification bell para lagi po kayo updated sa mga susunod pa na video natin gagawin. So, maraming salamat po and God bless.